Sa reseta na lukot, parang to di para sa inyo. Mga balat ko, di para sa inyo. Tirang may kagat, bumaon na sa balat na pangarap pagkat di para sa inyo. Di lang matalim, di para sa inyo. Di wang malagim, di para sa inyo. Kami ang ilustrado, magmano. Yeah, magmano. Kahit sa pagtugtog aga kami hindi sunog. Kami, ilustrado, magmano. Welcome sa isa na namang episode ng pag-usapan natin, pare. Ako ang Batas at napaka-special na episode nito. First time na merong kumbaga parang second guesting, yeah? At isa lang ang may karapatan para mauna sa second guesting. May kasalanan ng lahat at ang kuya ng lahat. Walang iba kundi si Enigma. Kamusta, Mark? Second, ako lang ba? Ako lang ba yung second? Oh, ikaw lang. Ikaw lang. Meron yung kay Bry, parang second, pero siya yung nag-host talaga. Mm. Second niya. Oh, so ikaw talaga. At may mga nakaplano rin akong i-second, pero kailangan ikaw mauna. Parang, pati ang tagal na rin naman nung first. Parang, Oo, tagal na. ano ba, pandemic rin ba yun? Oo, oo. Nung kakasimula pa lang nitong channel. Oo. Yeah. Kamusta, Mark? Pucha. Ayos lang ito. Buhay alipin dito. Buhay empleyado, pare. Karamihan naman ng mga, nakakarinig ng album mo, sabi, mukhang masayang masaya ka eh. Oh, syempre, masaya ako sa, kumbaga, may buhay sa labas ng trabaho, di ba? Na mas malaki. Oo. So, masaya talaga ako doon. Pero syempre, yung fact na putang ina. Pero may Para ano kami ka naman eh. nilalatig, oh. Para kami nilalatig ko May minsan. Lebron moment ka naman eh. Oo. Kay Nituan sa Yeah. album. Kaya, Yeah, yun. pare. Lebron Oh, at Bron. actually, may gig siya sa... Pinanood ko siya last week eh. Kumanta siya sa school. Kita ko nga yun po. Tapos next, siguro 2 weeks from now, may gig siya ulit sa Toronto, manonood ako. Downtown. Oo, downtown. Pucha, big Ikaw, time. kamusta? Kamusta ka, pare? Ayos naman. Ito, ayun, sabi ko sa'yo, lalabas sa may lalabas dito sa bahay. So, Hi, Sed. Rinig ba ako ni Sed? Sabi ni Bryce, ito yung nasa Pinas, ikaw wala. Ano daw? Sabi niya, sabi daw ni Bray, ikaw naman daw yung wala dito habang siya yung nandito. Kaya talaga ako umalis. Kamusta, Ari? Kamusta ang buhay? Ayos naman. Same. Yan nga, palaki ng pamilya, pabigat ng pabigat ng responsibilities. Pero ito, incoming 2025 para sa liga. Yun nga, parang napaliwanag ko rin nata sa isang post na technically na to 16th year eh. Last year yung 15th year eh. Kung bibilangin mo talaga yung yun nga 2010, 10 to 11 is 1, 11 to 12 is 2, so on and so forth. Yung 25 to 26, 16th year talaga. Yeah. Okay. Mali yung pinopost natin lahat. Okay. Pero so ano ang mga pwede mong ikwento sa akin na paparating ngayong taon? Yun nga yung una yung parating na event ngayong Sabado na yun. Ewan ko kung Ahon kailan 3. Ahon 15 day 3. Yeah. Ngayong Sorry. Sabado. Ahon day 3. Tama. Yun. Tapos ayun, para sa ewan ko kung ba't nalilito rin yung mga ibang fans, no. Yung Ahon 15 naman parang putya biggest battle rap event sa buong kasaysayan ng mundo, no. Pero parang nalilito sila kung bakit daw ahon na agad sa simula ng taon. Ewan ko, hindi nila napapansin yung day 3 at siguro hindi nila nabalitaan yung nakaraan na sinasabi naman talaga natin, balak natin magka day 3 na hindi lang natuloy last year, no? Na hindi na kinaya ng Powers eh. Sobrang, sabi yun, grabing
pagod, preparasyon at lahat-lahat. Pero yun, yung day 3, may ilang battles doon na talagang yung mula last year pa, parang gusto ko talagang gusto ko talagang ikasa. Tapos meron din mga naihabol na matchups na yun, gusto kong isipin, napakalaking pasabog rin nga na unang battle ng taon, lalaban si Sinyo versus Poison 13. Syempre, Yeah. kapatid nating Ups, si Plaza at si MR, Yeah. laban sila. Rapido Mastafit, uh, Husky Slock 1, tingin ko parang sa kung ano man dahilan, medyo na-overlook ulit yung matchup na yun. Na kung tuusin, parang sobrang lakas talaga ng matchup na yun. Um, tas yun, yung mga ibang matches din sa undercard. Dati, syempre, parang wala tayong konsepto ng undercard, no? Kung papansinin mo yung mga early flip-top lineups parang conscious decision yun dati na parang hindi ko siya dinadaan sa kung sino yung pinakasikat, siya yung nasa tuktok, nasa taas ng ng lineup Yeah. Parang sigurado ako meron kang naka-lineup ka minsan doon, batas pero parang nasa baba ka Parang Mm. sa Giant Mm. dati na parang kumbaga hindi gusto kong ipakita na parang walang favoritism sa ganung bagay or walang parang hindi natin dinadaan. Pantay-pantay. Oo, parang Pantay-pantay. parang pantay-pantay na halos random or Yeah. So syempre nung nag-evolve yung liga, parang kinailangan talaga kung mas gusto ng mga tao makita talaga na parang nakasalansan ng ganun yung lineup. So andyan sila, si Ets versus R-Zone, mga unang big stage battle nila to. Um, Nandiyan pa yung Tulala versus Dodong Saipa. Mga rin, mga ilang deserving din. Kumbaga, kung talaga, di ba? Kung may day 3 day 4 pa last year, para sa akin, deserving na sila dun. Nagkataon lang talaga yung Aon 15 days 1 and 2. Kung pansinin nyo, parang konti lang talaga yung yung may tuturing na rookies dun dahil sobrang loaded talaga ng buong lineup. Um, Andyan si Mirage, yan parang well lumaban na siya lumaban na siya sa Aon 15 day 1 day 2. Actually sila nila Slock, si Husky at siya para mga lumaban na lumaban na talaga yan nung day 1 day 2. So kung tusin para silang may double battle ulit sa no sa Yeah. sa buong Ahon kung ituturing mo talagang kung ituturing mo talagang isang lineup, isang event. Tapos yan, Shaboy nakaabot sa lineup. Si Charisma Class G, yan parang mga mga undercard na yung kumbaga na naman tayo, flip top 2025 tapos ina-underestimate pa rin. Parang may ilan pa rin na hindi natutuwa, hindi ko alam kung bakit day 3 naman to. Yeah. Parang baka gusto nila yun nga Eminem versus McGregor versus sa day 3, di ba? Hindi, Na tsaka parang no, nung mm, panahon, naalala ko nung panahon na kagaya nung siguro mga 2014, 2000, basta mga ganung panahon. Ang ahon talaga, tatlong araw di ba? ilang beses natin nagawa yun Oo. Ahon. Tapos, Ahon for yung day 3 nun bamboo pa yun Bamboo yung parang pang day 3 na performance nun yeah, Tapos yung tulad ng Ahon 6, yung Ahon 6 yung day 3 yun sila doon nga unang lumaban sila Mot, sila Lipcram, EJ yeah. Power Yun yung na outdoor. Yun yung parang outdoor oo, na yung oo. Ginagago nila tawag setting. nila dahon 6 daw dahil sa ilalim ng ulo. Then tsaka, kumbaga sa mga, kung may question din na bakit parang ganitong panahon nag-ahon, pare yung unang ahon, kailan yun? Third event. July? Third Oo, event. third event, di Unang ba? taon. Bago siya Oo, naging gano'n na December. parang year-ender na. Oo. So, tsaka bakit ba? Bakit ba nila kini-question, di ba? Yung mas mas alam pa nila mas alam nila yung yun, no? Dapat schedule yun, no? Oo, para tanginan nyo. Ang kulit lang. Gusto ko rin isipin na yun nga parang yung diskarte rin talaga dun sa Ahon 15 Day 3. Parang kumbaga kung ganito na nga yung lineup na yun nga may Sinyo, may mga solidong matchups,
mga ilang matchups na dapat nung last year pa nga. Parang kumbaga dapat dapat nga ang epekto nito is parang mas pasabog pa yung talagang second sight or yung yung susunod na lineup ngayong taon, no. Yun yung gusto kong epekto. Tapos pero hindi ko pa na-upload yung yung isa buhay roster reveal, bracket reveal at yung lineup ng next event. So ewan ko kung kailan mo balak i-upload to? Malamang after this weekend naman na no? Ikaw, kailan mo gusto? Depende kung kailan ko i-upload. Kung kailan mo i-upload, baka pwede ako magbigay ng additional info dito. Pwede ko siyang i-upload this week. Mm. Pero kung after this weekend or tipong after Saturday, ayun, malamang kasi sa Sabado na namin i-upload yung yun Sige, upload namin next week. ayun, kung Next ganun, week. siguro masasabi ko na lang pang summary, no, yung next event, second sight, unang beses ata namin gagawin to na yung buong lineup ay all 8 first round battles ng Solid. isa buhay namin. Solid. Oo. Stig. Dati sinispread nyo di ba? Nakakalat talaga na parang dalawang battle dito, dalawang battle sa regional, dalawang battle sa Cebu, Davao, tapos bago pa umabot sa second round na dati nga hindi nga namin mailabas-labas yung bracket dahil doon yun nga, Tama. para masyadong mapaghahandaan ng iba na yung Ah. naunang battle alam na nila kung sino yung yung susunod na paghahandaan Yeah. nila kagad. Yun, ma-upload namin ng buo talaga yung bracket, yung lineup at bala na sila paghahandaan nila ngayong taon, no. So kumbaga, bakit bigla nyo naisip ibahin yung diskarte? Nasa availability lang talaga ng matches lineup. Yung tulad niyan, yung second sight, sa totoo parang halos nauna ko pang buuin yun dahil parang yun nga kinonsider ko parang hatiin ko ba tong mga lalaban sa isa buhay sa dalawang event or tas kung hahatiin ko sino mag-fill in ng mga ibang battles. Tapos parang tinitingnan ko lang lahat ng matches. Kasama na rin doon nga yung balak na day 3 ng AON 15. Tinitingnan ko lang lahat. Tapos parang mas nag-make sense lang lalo nung pataba ng pataba yung AON 15 day 3. Parang ang iniisip ko is paano tapatan or daigin yung day 3. Tapos parang yun lang yung nag-make sense Gawa rin nga ng availability ng mga matches. Pinagsama-sama ko na lang sa tapos parang alam mo yun, parang para ma-experience rin natin ano yung pakiramdam na na isang lineup lahat isa buhay talaga. Imbis na Yeah. yun nga halo-halo na may isa buhay. Minsan yung main event pa ng yung top of the lineup matchup hindi pa nga siya isa buhay. So parang masubukan lang talaga. Pare, ang intense sigurado ng isang gabi na puro isa buhay. Inisip ko nga Hindi, kung tuusin talaga, parang kada ending ng battle, parang magkaka-ideya ka kung sino nang lalaban kanino 'Di ba? Parang may anticipation na kaya yung second battle of the night, kung sino manalo doon. Parang additional pressure siya sa kaya battle 6 na sila pala yung magka-bracket, 'di ba? Kung sino Okay. manalo doon, sila yung magkakaharap. Pero yun. Tingnan natin kung ano yung epekto nito kung ma-appreciate ba ng mga tao o magrereklamo sila ulit o hanapin nila si McGregor sa sa isang buhay. Diba? Teka, so pati bracketing i-announce nyo na. Nakahanda na siya Shit. actually. Parang nung nakaraan nga iniisip nga namin na i-upload na pero at the same time baka matabunan tong parating na AON 15 days 3 Yeah. Unahin mo na. namin. Pero nakaraan pa yung tapos kung tuusin. Kailan ang second sight pa? April 26 babalik tayo sa Metro 10 Pasig. Sarap, pare. Para siyang Mortal Kombat, no? Yung pupunta kayo lahat. Tapos tournament, ina. O Battle Island, Dragon Ball. Ina. Sana ganun yung epekto. Ang sarap nun, Chong.
So sino mga kasali sa isang buhay? Sabagay, pwede ko na rin siguro sabihin dito. Teka, Oo, hanapin ko. next week pa naman natin i-upload to. Oo. Ah, yan, para makita ko na rin yung genuine ano mo. Parang ang ginawa ko kasi nung shoot na namin to, yun nga, ginawa kong alphabetical order muna para lang ano, para lang hindi pag-isipan ng kung ano man yung ano, yung mga bracketing. Pero ang kasali sa isa buhay 30 ng Davao, representing Marawi din. Article Clipted ng Jensan, Aubrey ng Tondo, si Ban ng Cebu, si Carlito, si hindi niya ata inamin sa'yo, no? Hindi niya inamin sa episode. Yun. Hindi, nakausap ko siya tungkol doon. Oo, off-cam, off-cam. Hindi, Kasi ano sabi pa, ko, parang, mas maaga pa, parang hindi. Oo, oo. Yung tungkol dito, oo. Pero ibig sabihin, kahit nung bago pa siya mag 1 minutes, nakausap ko na siya tungkol dyan. Pero yung tungkol dito sa isang buhay, binanggit din niya sa akin. uh, Ah, sa andyan si Carlito, alam nyo na. Tapos Triply ng Naga, MP3 ng Surigao, Jonas ng Bulehan Cavite, Katana ng Las Piñas, Cancer ng Leyte, Kram ng Pucha Division, Lipram, alam nyo na, Manda Baliw ng Antipolo, Saint Ice ng Parañaque represent, solid. uh, Nice. Zaki, Pasig represent, at Zend Luke ng Cagayan de Oro City, no? Woo! Solid. Ayun, gusto kong isipin na ano, yun, parang marami sa kanila na inaabangan. Parang may nakikita akong mga ibang paisa-isang comments na ano, kumbaga hindi naman prediction pero yung mga sinasabi nila sana sumali si ano ganito this year, parang hinog na sila, ganyan ganyan ganyan. Tapos Yeah. parang ano maraming tumama na ano Maraming tumama, siguro may ilan na hindi talaga expected. At yun, sana ma-enjoy nila yung ano. Oo, astig na, kumbaga, hindi ko napanood pa yung iba doon eh. Hmm. Yeah, pero yung mga napanood ko doon, kumbaga, deserving sila mag-tournament. Alam mo na putang na papatay at papatay. Yeah, At yun, parang solid. ano, balanced no, balanced representation mula sa uh, lahat ng island groups natin. At the same time, balanced representation ng mga veterano at mga bagong pasok. Kasi kahit sa bracketing, ganun yung considerations na bukod sa specific matchups ng first round, kung ano yung tatahakin ng ano ng bawat isa sa bracketing, no, na kumbaga kuyari kung baguhan ka tapos nakarating ka talaga ng finals, deserve mo talaga yun, di ba? Parang Yeah. hirapan talaga yun. Mhm. Tapos sa kabila nun, hindi naman sa ano, di ba? Parang wala namang bonus round sa isa buhay eh. Parang nasa MC at kalaban niya talaga yun kung sinong papayag na makalusot eh, 'di ba? So, Yeah. yun. Ako lang may bonus round sa isa buhay. Sino? Kasi pang-bonus yung level kapag ako ang kalaban. Hindi, kung tuusin talaga, yun talaga yung ano eh, 'di ba? Parang yun yung kaya lang naman nasasabi ng ibang fans yun dahil sa perception nila yun eh na yun nga eh, feeling nila overpowered yung isang MC or ano. Yeah. Pero ang kinakalimutan nila is nasa kalaban pa rin talaga yun kung tatapatan ba niya o hindi, 'di ba? Parang hindi naman Oh, kasalanan ng bracketing yun or ng ano eh, 'di ba? yeah, Parang yeah. lahat may Hindi, equal opportunity na ano eh, na umabot at gawin yung kailangan nilang gawin para manalo eh. tsaka maraming mga upset sa isa buhay. Mismo. So, hindi, 'di ba? Parang walang bearing yung konsepto ng bonus round. Mm. Parang Kung, yun. kung tuusin ka, parang ano double-edged din yung ganung perception ng mga fans na yun nga, kung feeling nila may overpowered na MC. Sa Yes. totoo, pressure yun sa ano eh, pressure yun sa favorite eh, 'di ba? Yeah. Lalong yun nga, parang una ma-meet yung expectations tapos yun nga Yes. yung minsan talunin pa nila yung nakaraang expectations, 'di ba? So
So may ano rin yun eh, may negative effect rin yun eh sa isang banda eh. Oo, kasi pare, kahit ayaw natin tanggapin at kahit ayaw nating isipin, nagiging factor yung past battles ng MC, ng Mm. MCs, 'di ba? Oh, So, yun eh. So kung kunwari yung level mo, napanindigan mo lang, pero yung kalaban mo underdog, nagawa malaki nila na effect mag doon. Oo eh, 'di ba? Nag-iiba na kagad yung pakiramdam ng battle eh, 'di ba? Mm. So, oo, totoo 'yun, pare. It's At exciting. nakakalimutan ng ano, ibang fans no na parang sa loob ng mismong battle is ano eh, perception game talaga yun eh. Tapos Mhm. pero yung perception game na yun, nag-extend siya sa bigger picture din talaga no. So parang yun kahit kung may magsasabi man nga na ano na parang ang pangit naman nun, hindi dapat nakabase sa ganun. Pero hindi, yun talaga yun eh. Parang Ah, yun yung realidad niya eh, na perception game siya sa loob ng matchup niyo mismo. Tapos perception game siya sa buong takbo ng ano ng tournament, 'di ba? So, yeah. Mm. Basta lahat, maraming factors na pwedeng i-consider at minsan hindi mo maiwasan, considered talaga siya. Yun mismo siya. mismo. Stig. Tangina. So Ahon, March 29, tama? Ah, March 28. 29 yung Sabado na. Tapos April 27, tama? 26. 26, sorry. Okay. Sabado. Damn. Tapos hindi mo na sinasabi, Ari, kung magkano premium ng isang buhay ngayon. Secret na ba yun? Medyo parang ano rin eh, parang corny eh. Parang naging ano, naging unnecessary factor ng kung ano man eh, 'di ba? Parang um, ano ba, parang yun nga eh, parang kung ginagawang issue dati, edi tanginan nyo, edi tanggalin para hindi na siya issue. Bahala kayo, di ba? Bahala Yeah. kayo. Isipin nyo, 1 million ba yan o ano, pero hindi siya mahalaga eh, di ba? Parang ano ba yan, inaabangan nyo ba ano, yung premyo para mautangan nyo ba yung ano, balak nyo utangan yung ano, yung champ, di ba? Di ba? Or tulad niya, parang kaya sa specific case ni GL na nanalo siya, 'di ba? Tapos parang corny eh, sasabihin niyo parang oh may pera na siya ngayon, parang as if wala naman siyang day job na ano, 'di ba? Na Yeah, yeah, na yeah. ayos yung ano. Pati yun nga hindi naman yun yung ano, hindi naman yun yung Primary, ano, hindi naman yun yung purpose nun eh. Parang ah, kung ganun ah, lang, 'di ba? Parang ewan, basta. Kaya ah, corny na lang eh, para hindi na para makapag ano eh, hayaan na maging factor yung mga ganong bagay eh. Parang focus kayo sa battles, focus kayo sa yun nga sa overall product natin, 'di ba? Na magandang battle, magandang performance, manalo matalo, parang ganun nga eh. Yung manalo matalo nga hindi wala nga ako masyadong pake, basta maganda yung performance eh. So yes, ano pa yes. yung ano, 'di ba? Yung mga ganong bagay. Ah, Hindi naman mahalaga yun. hindi mo naman sila pababayaan eh. Yeah, Mm-hmm. yun eh. Solid. Tangina, no? At ano pang mga parating at mga detalye ang pwede mo Sa ma-share? sa flip top, ayun lang, working on ano, events 3 and 4. Um, schedule, availability, logistics. Uh, yun nga, depende rin nga sa resulta ng ano, nung second site. Medyo ganun, ganun lang din talaga yung parang 'di ba sa isang banda medyo pare-pareho na rin yung takbo ng ano eh nung calendar year ng flip top eh na balak natin mag regionals kung kung swertein makaulit pa sa isang taon sa either Cebu or Davao. um, ano pa ba yun parang ano kung may iba pang diskarte na ano marami akong ano eh may paisa-isa rin akong plano na balak ko sana tas magpipigil lang muna ako or siguro hindi pa panahon talaga pero tulad niyan parang gusto ko rin talaga magpa ano eh parang
parang version ng Isabuhay na all Bisaya naman. Hmm. Ah, pero tiningnan ko yung potential nasasali. Parang parang kulang pa o baka hindi pa panahon. Bukod sa yun nga yung logistical problems, ay hindi na ata ko logistics yun pero kumbaga yung conceptual problems tulad ng judging. So 'di ba parang kung Bisaya battles medyo hindi ko mababantayan yun tulad ng takbo ng Tagalog battles dahil syempre hindi ko naman maintindihan lahat eh. At Yeah. syempre pagdating sa tournament iba talaga yung nuances eh. Parang hyper-focused pa yung nuances sa teknikalan, sa ganito ganyan. Ah, yun yung isang dos por dos meron pa rin na yun nga parang ang balak natin puro second half of the year na lang siya. Tapos Hmm. 3 levels na lang siya. Ah, usually reserved para sa up and coming na lang din dahil at the same time nga yung mga karamihang veterano hindi kaya ng mga schedule nila. Um, Yeah. Hindi biro Tapos may magdos mga por iba dos pa akong eh. iniisip na tournament talaga na hindi lang pa nabuo pero tingnan ko kung uubra this year. Ako pare meron ako naisip na tournament na maganda. Ano yun? Beer drinking tournament. Sino bang papalag doon? Tingin ko kasi kung ganun baka ako na yung champion doon eh. So, yung mga papalag doon, kutob ko tulad niyan si Lip Cram, yan, papalag siya. Sino ba bang sure na papalag? Lipcra mukhang uhaw eh. Ilaw. Pinanood ko kanina yung yung battle ni Lip tsaka ni Sayad. Eh. Oo, kamusta? Kasi ang dami nagko-comment na, oh, kinall out ka. Puro Oo, ganun eh. tama, tama. Diba? So, once and for all, pinanood ko na kanina. Sakto, Yeah. kanina lang din minsan sa downtime ko habang nag-iossi ako, parang nakakapagbantay ako ng mga pirata eh. Alam mo yun, tapos parang pinapapadala ko dun sa grupong magre-report, di ba? Tapos parang Mhm. sakto may nakapagpirata na agad ng ano mo eh, ng ah, ng sagot mo dito sa interview mo na yun, yung parang inedit nila syempre yung call out, nandun yung call out ni Lip, tapos nandun mamaya papasok yung mukha mo, tapos yung paliwanag mo, tapos parang ang sagot ni Batas kay Lip Craft, mga ganung klase. Sakto, kanina lang nakita ko. Ang kulit eh, no? Ang kulit din talaga kung paano magre-react yung fans ng Flip Top sa Oo. kumbaga masyadong masyado silang seryoso sa ganun eh, no? Na parang, uy, tangay na, kinulaut ka niya, no? Kailangan mo labanan yan. Oo. Minsan ano lang talaga, parang kung ano lang hiling nila, parang kala nila yun na yun, di ba? Na Yeah, parang, yeah. kumbaga, syempre, lahat naman tayo may hiling eh. Hindi naman ibig sabihin makukuha natin Dapat yun, di ba? pagbigyan lahat ng hiling eh, no? Oo nga eh. Oo. Siguro Well, extension din ng fandom ng iba. Pero syempre mm, marami diyan yung kumbaga makulit talaga, 'di ba na ah yun, kala siguro nila baka sa kaso mo baka akala nila makukumbinsi ka. oo. Baka dahil sa kanila magbago isip ko, no? Oo. Pero wala, pinanood ko, okay naman. Entertaining yung battle at yun. So hindi ko siya ni-review. Hindi ko dinocument ng ganon. Pinanood ko lang dahil gusto ko mapanood at wala, miss ko lang din si Barry Brown. Nanood ako Mm. ng tatlong uprising battles kanina. Yun, pinanood ko yung Plasma versus Jonas. Mm. Tsaka yung Freak Sanchez versus Ghostly. Ayun. Yeah, Awesome. solid. Nakakatuwa rin talaga ang 1 minutes pare. Iba yung pakiramdam na ano ba yun? Oh, sabagay, 1 minutes nga eh. Iba yung pakiramdam na talaga sinisiksik mo pa rin sa mas maikling oras yung Oo battle. naman. Oo naman. Yun naman talaga yung I mean kahit naman sa 2 minutes dapat ganun pa rin eh, no? Na Yes. 'di ba? Parang Mm. pinaka-basic na nun, bukod sa pagiging patas talaga sa kalaban mo, parang, yun nga
siksikan talaga yung usapan doon o kaya kumbaga parang siksikan siya bilang panukat ng skills mo eh, 'di ba? Yes. Mm. Kung kaya sa dalawang sculptor no na pareho sila may ini-sculpt na 'di ba? Yung isa nagawa niya sa isang linggo, yung isa binigyan mo ng 10 taon. Tapos pareho yung Mismo. quality. Pero 'di ba? Syempre yung nakagawa nun ng isang isang linggo kumpara sa 10 taon, mas magaling yun. Parang Oo. yun yung point nun eh, no? Mm. Pero At ikaw, bilang nanonood, ayaw mo manood ng 10 taon, pare. oo, 'di Di ba? ba? Kung ayaw mo manood Ah, ng 10 minuto para makarating sa isang punchline, 'di ba? yun. So, astig lang. Nakakatuwa rin na ginagawa rin nila Ghostly, nila Mm. Freak Sanchez yun. Kumbaga, Bukod tangina. po bukod sa yung trip nila yung throwback talaga na yun nga parang unang mga unang laban ng flip top talaga na ganun ganun kaikli yung mga rounds tapos talagang suntok lang. Yun nga Mm. parang na-enjoy siguro nila yung baka yung lack of pressure doon. Lalo't Yes, mismo. nauso yung mga alter ego. Kaya Oo. Mm. yun. Yung hindi mo kailangan, yun nga, yung wala kang pressure dahil sa pangalan mo. Hindi siya Mm. tungkol doon, 'di ba? Tungkol lang siya talaga sa skill, sa Oo. sa passion, 'di ba? Astig yung na-enjoy ko siya. Para siyang alam mo yung yung ginagawang sparring practice minsan sa mga gym, yung may gulong, tas pareho kayong may tig isang paa sa loob, tas kailangan Puta, bakbakan lang yung agad. Yung puta, mga ganun wild. klase na Hindi hindi ko pa nakita 'yon, pero tangina wild 'yun, ah. mga ganung klase or oo, basta parang marami mga ganun, 'di ba, na parang ganun yung tingin ko minsan sa sa 1 minutes eh. Tas sa totoo ang daming ang daming humihingi eh. Parang may iba pa nga nagsabi yung mga MC mismo parang sabi nila magpa alter ego 1 minutes tournament daw eh. Tapos parang putya. Pero astig 'yun. Astig isipin 'yun at astig panoorin 'yun, sigurado ako. Oo. Sa akin naman nagiging challenge din siya kasi nung last year na yun nga yung mga parang surprise battle or alter ego battle, parang nagme-make siya nung panahon na yun pero yun nga parang at the same time ang hirap ibenta eh, alam mo yun. So tulad ng kuyari, tulad nung kay Yeah. Sinyo versus Poison 13, na-consider din siya na na alter ego ulit. Pero yun nga parang pagdating sa promotion naman, parang Let's go. ang hirap eh, 'di ba na yung mga tao gets nila na parang yung mga ibang fans gets nila na parang ay posibleng posibleng Mm. parang malupit, sobrang malupit na matchup to. Posibleng hindi rin. Pero kung parang para sa mga fans siguro na na kumbaga dahil hindi nila kilala kung sino talaga yon at yun yung naging diferensya para manood sila o hindi or bumili ng ticket o hindi. Parang naman, lugi naman Yeah, yung yeah, media. yeah. Diba, na, Tama, ah, tama. mga ganung bagay ba? Tas sa kaso ni Poison at ni Sinyo, yun nga, nung bago ilabas yung poster, sa totoo lang, yun nga, pinag-uusapan, ano ba, alter ego ba? Or ano ba yung 1 minutes natin? 1 minutes ba talaga? Or habaan na rin natin, regular battle format na lang ba? Or ano ba? Tapos sa akin lang, parang wala akong masyadong parang wala akong masyadong pakinon na parang kumbaga kung saan kayong komportable, saan kayong okay lang, sige, doon tayo. Tapos bigla na Mm. lang ni sa akin ni Poise na parang sabi niya gusto niya real names dahil parang kumbaga karangalan rin para sa kanya na makatabi ng pangalan niya yung pangalan ni Sinyo sa poster, 'di ba? So, Yeah. tapos parang sa akin lang naisip rin na in hindsight, oo nga naman parang yun nga parang tulad yan yung mga kahit yung pag-upload ng ng mga past alter ego battles uh syempre parang I guess inside joke siya sa liga na parang yun nga yung mga hardcore lang talaga yung makakarating sa battle na yun dahil pinapanood nila lahat, inaabangan nila lahat, hindi dinadaan sa kung kanino lang Pangalan. pangalan. Mm. O pero yun nga parang in hindsight
Kaya hindi na malalaman ng mga tao na naglaban pala si Sayad at si Mzite, di ba? Or Yes. si Tipsy D at si Goryong Talas. Parang ang makakaalala lang talaga nun is yung mga hardcore fans. Tapos yun nga, parang naisip ko nga rin, yun nga, yung malaking factor rin yun na yun nga yung sabi sa akin ni Poise na malaking karangalan sa kanya na, di ba, siguro sa resume niya, sa battle rap resume niya kapag tapos na lahat, masasabi niya, putya, naging katabi niya yung pangalan ni Sinyo sa poster, di ba, na dahil doon, parang sabi ko, ayun, yun lang yung kailangan ko marinig, set na yun, real names na lang, huwag na Ah, yung bukod sa logistical factors, no, na, Astig. Ako, hindi ko naisip na ganun. Yeah, pero oo nga, no? Para tangin na. Pero astig lang. Astig parang na agad siguro yun. na-entertain lang talaga ako kanina sa nangyari. Oh, hindi maganda. Pwede pa rin talaga siya, pero parang kumbaga hindi hindi palagi siguro. Hindi natin kailangan maging stricto sa ganung bagay na basta 1 minutes na veterans kailangan alter ego agad. Bukod sa yun nga, nahuhulaan rin naman eh. Sa ngayon, nahuhulaan na siya na kung sino kaya yung mag 1 minutes na yun. At the same time, yung mga nakapag 1 minutes na veterans, kapag ginamit nila yung alter ego nila, kilala na eh. Alam na yun. Oo, oo. Oo. So, kuyari Poison 13 versus Sinyo, kung nilagay kong Markong Bongo, edi kalahati ng surprise, spoiled na eh. Yeah. Panghulaan na lang nila yung isang pangalan. Oo. At the same time, naalala ko rin last year, yung nag-alter ego battle din yung si Markong Bongo versus number 144. Parang yung panahon na yun, iniisip ko pa nga, daigin pa yung di ba? Kung pansinin mo yung mga alter ego battles, nagsimula yun parang parang una nasa undercard yung yung alter ego names, ay yung alter ego matchup. Tapos nung tumagal, parang nahalata nila eh, parang ay putya may mga alter ego na. So sa next lineup, hindi ko na siya pwedeng ilagay sa undercard eh. Parang maigets lang ng mga tao na, teka, wala akong mahanap na battle na itong MC name na to. So hindi to nag-tryouts. Obviously, Oo. alter ego battle ulit to. Aha. So paangat ng paangat sa paangat ng paangat siya sa lineup. Ang ginawa ko naman sa program, medyo inagaan ko naman siya, hindi na siya last battle talaga o kung ano man. Tapos parang iniisip ko para daigin yun. Hindi ko na lang ilalagay sa poster talaga yung yung Marco Bongo Surprise na. 144. O talagang surprise battle na lang siya, no. Pero ayun nga parang hindi na, sige, lagay na natin. Tapos sila na yung headline sa parang kahit sino man yan, alam na ng mga fans na meron at Ah, headline yung alter ego matchup na yun. ah, para siyang insert card. Hindi Oo, mo alam oo, kung ano makukuha mo pero meron ka makukuha special na oo. thing.